O mga kababayan, ano nga bang sabi ng mga bangag nung lumantad itong mga ex-marines? Sabi nila, pakawala yan ni Sara! Ang mga Duterte daw, mga kababayan, ang nasa likod ng paglantad ng mga marines na ito. Gayon din ang sinabi nila mga kababayan nung lumantad si Zaldico. Diba ang sabi nila, talagang kasabwat yan ni Sara Duterte daw para ilaglag daw si Nangagba. Ang sagot naman ni VP Sara dito, bakit ako na naman ang tinuturo ninyo? Gayon mga kababayan, di ba? Noong hindi pa nagsasalita si Zaldico, sinasabi na nila na si Zaldico daw talaga ang tumangay sa pera. And then, mayroon siyang mga bodyguards driver na mga Marines. Ngayon mga kababayan, dinidiscredit na nila si Zaldico at yung mga ex-Marines mga kababayan dahil pakawala lang daw ni Sara Duterte. Sabi naman ni VP Inday, bakit ko pakawala si Zaldico? Isa nga yan sa bumabanat sa akin. Natatandaan nyo ba daw yung Shemenet mga kababayan na binabato nila at kinukutya kay VP Sara? Si Zaldico pala ang nasa likod ng mga Shemenet na iyon mga kababayan. Tapos ngayon, biglang si Sara daw ang nasa likod nila. What? Panoorin nyo po mga kababayan ha? Meron ding isang grupo ngayon na nagsasalita patungkol sa mga corruption. Marines. And we are talking about 805 billion in total ng na-deliver daw nila. Estimation lang yan ha. Estimation. Dahil baka maging technical na naman ang mga buang-buang mga kababayan itong mga animal na mga lakson and the likes. Dahil pumalag sila Nag-compute sila mga kababayan, mga gunggong. Sa mga congressmen at saka sa mga mangilan-ngilang senador. So, anong masasabi nyo doon na parang kayo, grabe yung paghahanap nila ng ebidensya, mantakin mo 3 taon na halos inuurot-urot nila ito hanggang makarating dito sa impeachment. Samantalang itong 18 Marines mga kababayan, nagpe-presenta na ng mga ebidensya. Pikit mata ang mga animal. Samantalang ito, yung kung hindi kayo updated, VP may mga dating membro ng AFP na lumabas, nagdi-deliver daw sila ng mali-maletang pera. Mali-maletang pera. Documented. May mga pictures sila, may mga proof sila. With all the pictures and bakit documents. parang hindi ito binibigyan ng priority ng gobyerno ngayon? Dahil sila ang tinuturo. Napansin ko na yung gobyerno, hindi sila seryoso sa anti-corruption program Dahil sila ang kurakot mga kababayan. nila. Kasi kung makikita mo, pinakita natin, diba, na yung impeachment ko, lahat yung ebidensya na yon, sila lang ang kumuha, sila lang ang gumawa, sila lang ang nagsabi, mali ito. Pero pagdating dito sa kabila, sa mali-maletang pera, o tinawag nila na basura, Double standard, no? walang in aid of legislation doon. Wala. Si Lacson mga kababayan, nireject agad dahil kubuhan ng calculator. Hindi daw pwede na kung ipagpalagay daw natin 10 maleta kada araw, aabutin daw ang mga kababayan ng 5 years para ma-deliver ang 805 billion. Si Zaldico, on his own, As if naman, 10 maleta lang ang dinideliver. 6 ang kanilang van, 18 sila, tapos 10 maleta lang. Kahit isang tao, pwede kakakaya niyan. Isipin mo na lang yan, Lacson, Ungas. 18 sa 10 maleta. nagsalita siya. Ito yung nalalaman ko. Si Gutesa, nagsalita siya. Gutesa. Ito yung alam ko. Itong 18 na dating security personnel ni Zaldico na ordinaryong mamamayan, walang kapangyarihan, alam niyang kakasuhan siya, alam niyang habulin siya, alam niyang papahirapan pamilya niya, alam niyang posible siyang patayin, nagsabi ng kanilang nalalaman. Hindi ko kilala to ha, walang makakapagsabi dyan sa kanila na kinausap ko sila o nakita ko sila or kinita ko sila. Kahit man yung mga kasama nila, yung abogado. Walang makakapagsabi dyan sa kanila na alam ko kung ano yung ginagawa nila. Ito, mga ordinaryong tao na nagsabi, ito yung alam namin sa korupsyon eh. Pero makikita nyo, sobrang tahimik nung
gobyerno. Wala man Sobrang lang silang, tahimik. we take this seriously and we will look into the allegations, we will check the documents, we will look into the photos, if these are real. Walang ganun. Ang lumalabas lang, ay nako, mga dishonorably discharged yan. Ay nako, pakawala yan ng mga Duterte. Oh, Ay, ayan naku. na, ayan mga kababayan, pakawala na naman daw ng mga Duterte. Si Zaldico ba pakawala namin? Oo, yan mga kababayan. Zaldico. Pati si Zaldico, biglang pakawala na naman. Kasama nila yun, 'di ba? Siya yung Shiminet, 'di ba? Sa kanya galing yun. Yung Shiminet. Oh, Shemenet. Si Zaldico, ano palaki nun mga kababayan Kinutya si Sara. Kay Zaldi galing yun. Against me. Tapos si Sara pa ngayon ang papakawala. Si Zaldico, bumaliktad yan dahil siya lang ang gigilitan ng leeg mga kababayan. Nananabla na. In short. Wala ba namin yan? Oh. Si Guteza. Wala man nakakilala dun sa kanya. Wala. Empleyado yan ni Zaldico. Iko-connect na naman nila si Sara mga kababayan. Napakawala ni Sara. So, ibig sabihin, kakampi ni Sara sa pagnanakaw. Yan na naman ba ang kanilang mga kababayan ipapalabas? Paano naging Wala. pakawala namin? Oh. So, sa mga ganon, kapag tinatamaan si Martin Romualdez, si BBM, yung administrasyon, Bangag. kung sino man yung mga tumanggap ng maletang pera, hindi nila siniseryoso. Iniisang tabi nila, sineset aside nila na para bang baliwala. Ang ginagawa nila, inaatake nila yung notaryo, inaatake notaryo. nila yung kung sino yung tao, hindi man lang nila binabanggit yung sinabi ng tao. Tama. Meron ba itong katotohanan? Dahil 18 na ito, na ordinaryong mamamayan na nagsasabi, ginawa namin ito. Naghatid kami ng pera sa mga taong ito. Wala. Tahimik. So makikita Tahimik. mo, seryoso ba talaga ang gobyerno sa anti-corruption? Hindi. Wala silang pakialam. Kasi tatamaan sila doon sa mga katotohanan na sinasabi. Kasi paano mo ba masabi na merong ulterior motive yung mga nagsasalita? What will they gain if they speak about what they know? Diba? Wala naman Walang magiging. Hindi man yan tatakbo sa eleksyon, hindi yan mananalo. Hindi naman yan kunwari magsasalita kontra sa katiwalian sa administrasyon ay mabibigyan ng medal. Wala Wala, kamatayan ang pwedeng mag-gain ng Marines mga kababayan. Kaya mataas ang credibility talaga. silang makukuha dyan sa ginawa nila. So doon pa lang mag-iisip na sana yung gobyerno, di ba? Itong tao ito, Wala kasi sila kasi ang mga kababayan, ang gobyerno kasi ngayon, papatakbo sa gobyerno, ang nagnanakaw. Kaya ayaw nila yung imbestigahan. Mabibisto ang kanilang sarili walang motibo ito para magsalita ng kung ano yung nalalaman niya sa katiwalian, pero nagsalita pa rin siya. So ibig sabihin, merong truth dyan. Lalas. Pero para sa gobyerno, para sa administrasyon, paninira lang yan. Dahil nabibisto ang mga kawatan. Panglihis lang yan sa ICC investigation. Yun pa yung sinasabi nila. Pero ang alam mo, exciting yung sinabi ni VP yung next week daw, kay Madriaga naman ang pag-uusapan. Ay, Diyos ko, Ibig Lord. sabihin, may Wala next hindi kami na-excite dyan. Nababisit kami dyan. week. Ang ibalik ang tapang at malasakit. Binabalik Si Sara ang magdi-discuss ng Madriaga. Okay. Maganda mga kababayan. Akala natin ang itatopic na naman ng mga media. Madriaga, Diyos ko Lord. Nakakaumay. na nga natin ba? Yeah. Magiging regular program na yan. Palagay ko, Irregular program mo na yan dahil BP Inday. Aasarin natin ang mga buwisi. napakaganda nito Napakaganda nitong opportunity na to kasi marami rin talaga VP mga kababayan natin na gusto marinig yung mga sagot mo sa bawat batikos nila sa'yo. Kasi parang sinasabi nila, Banat Bay, masyadong mabait si VP Kaya nga, noong kayo ay nag-file ng kaso kay Madriaga,
people are expecting na hindi lang si Madriaga yung sasampahan nyo ng kaso eh. Oo. Na marami pang iba. Darating tayo doon. Darating din tayo dyan si Trillanes. Depende na yan sa kahandaan ng abogado kasi sila yung mga naghahanda. In fact, yung kay Madriaga, matagal yan na trabaho nung Panelo Law Office para mabuo yung sagot, para detalyado at pulido at meron talagang ebidensya. Yung sinasabi naming perjury. Paninira na kasi mga kababayan eh. Ang okay lang sana mga kababayan kung hindi nila gagamitin sa pagpapa-impeach sila kay Sara. Ginagamit eh. Tapos ang media, grabe, ang label na bagman agad mga kababayan. Diyos ko Lord, ang aid daw. Hindi nga kilala ni VP Inday, aid. Kailan naging aid yan? Ngayong araw na ito, pinakita lang natin yung double standard ba? Double Ito walang standard. ebidensya, gumawa ng ebidensya, umabot sa impeachment. Ito may ebidensya talaga na hindi gawa-gawa yung ebidensya, base siya sa isang ordinaryong mamamayan na walang motibo para sirain ang administrasyon, pero hindi pinapansin at hindi tinututukan at hindi binibigyan ng halaga. At saka testimonial evidence to. So talagang ebidensya dahil first-hand information yung nakuha nila. Hindi lang yun yung mga naglalabasan Banat Bay. Meron pa nung nakaraan, VP, kung hindi mo nabalitaan, yung text messages. Ay, nako. Yung text messages na sinabi ni Egay Erice na ipinakita daw sa kanya yung detalyadong paggamit ng pera galing sa flood control, nagamit pa daw yan nung nakaraang eleksyon. So ito pa, yun pa. Yes, so kaya ko nasabi ay nako eh. Kasi ang dami niyan. Ang dami niyang text messages na yan. Hindi yan isa lang. Oo. Kaso, hindi nilalabas kasi pakiramdam ng mga tao na may alam doon sa text messages, ay hindi naman ito papansinin din ng administrasyon eh. Kasi itatago lang nila ito or ihaharas lang kami, ititreten lang kami, kakasuhan lang kami, which is yun ang ginagawa ngayon sa 18 na mga dating security personnel ni Zaldico. Kakasuhan sila. So, yun yung nangyayari doon sa binabanggit mo na text messages. Hindi ka ba na nagugulat, VP, na 3 years nilang pinlano yung pagsira sa'yo. Pero ngayon, may gerang nangyayari sa Middle East. Pero wala silang plano, VP. Yung mga speeches nila, parang sinasabi, magano kayo, pumunta kayo sa safe na lugar, parang kanya-kanya, bahala kayo sa sarili nyo muna. Dahil hindi tayo pwedeng makapagpadala dyan ng aeroplano, hindi rin naman pwede yung land travel. So kayo ba nagugulat na ganito yung trato nila? Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila? Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa yun. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City pero sabi namin, sige sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Kaya lang, VP, sarado ang airspace. Tsaka baka daw pabagsakin yung aeroplano. Hindi kasi yung isang kaibigan ko galing Dubai, papauwi na siya kasi nagbukas na yung siguro limitado pero hindi sarado. Kasi yung kaibigan ko, papauwi na siya ng Pilipinas. Commercial flight siya. Meron po bang planong OVP para tulungan ng mga OFW natin? Meron kaming point person, meron kaming tao sa Office of the Vice President na itong tao na ito in charge siya sa mga tinatawag na parallel groups.
dating campaign support groups na naging ngayon ay mga supporters pa rin ko at ng Office of the Vice President na nasa iba't ibang lugar. So tinatanong namin sila, yung mga nasa Middle East, meron ba sa inyo ang gustong umuwi? Kasi baka meron kaming matulong sa inyo sa pag-uwi ninyo once meron ng magbukas na commercial flights kung saan man kayo. Handa ang OBP din tumulong. Yes, limited yung capacity namin na tumulong, pero handa kami na tumulong doon sa mga gusto talagang umuwi. So far, tinatanong ko yung tao namin sa Office of the Vice President, tinatanong ko siya kung meron ba nagsabi sa kanya na gustong umuwi, kailangan ng tulong. Lahat daw nagsasabi na ay nilang umuwi kasi wala silang uuwian dito sa administrasyon ni BBM. Walang trabaho na maibibigay sa kanila at paano na lang daw yung mga anak nila magugutom. Pero sinabi pa rin namin na kung meron man gustong umuwi ay ipaalam sa kanya at hahanapan namin ng paraan paano kami makatulong sa kanila para mabalik sila dito sa Pilipinas. Alam mo, nahihiya talaga ako sa mga kababayan natin dahil nakita nyo naman yung ilang oras natin na pinag-uusapan na impeachment at panggagago ng mga miyembro ng House of Representatives na ang daming mga kababayan natin na mas malaki pa yung problema nila ba? Tulad niyan, naiipit sa giyera, hindi alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, nag-aalala sa kaligtasan nila. Yung mga kababayan natin na walang trabaho, nandito sa Pilipinas, walang trabaho, walang oportunidad. Mga negosyo ng mga businessman dito sa Pilipinas, bagsak, walang kita. May kita man, sobrang liit. Nagugutom natin ng mga kababayan. Ang dami nun. Na parang tipong araw-araw nila hinahanap yung pera, pambili ng pagkain. Hindi na nga nila maisip araw-araw paano yung ligo ko eh. Kasi paggising nila, saan ko hahanapin ang pambili ng bigas mamayang hapon. Ang daming yung mga nagkakasakit, sobrang dami nun na hindi nila alam saan nila kukunin yung pang-chemo, therapy nila. Tapos nakakahiya sa ating mga kababayan na ganito pa rin. Nandito pa rin tayo sa politika, nandito pa rin tayo sa impeachment. Tapos sila, hindi na nila alam saan nila hanapin yung hope, yung pag-asa. Saan nila panghahawakan yung pag-asa ng kinabukasan nila. Kasi nakikita ko yung yung na parang ibalik ang tapang at malasakit. Kasi nawala po talaga yung ganoon sa gobyerno. Dati, nung panahon ni Pangulong Duterte, naramdaman niya ng mga OFW yung malasakit. Pero nakakalungkot lang isipin, ayaw nilang umuwi kasi wala silang uuwian. Kahit delikado na yung buhay nila. But no choice. Yun yung sinasabi. Pero firm si Pangulong Duterte before. Nung naglatag siya ng parang deployment ban sa Kuwait noon eh. Na kahit na ayaw ng mga Pilipino, firm siya, hindi, madidisgrasya kayo eh. Kasi merong pang-aabuso sa mga Pilipino doon noon eh. So talagang kahit hindi nasusunod yung tao, ang nasusunod talaga yung presidente. Kung ano yung tama, kung ano yung kailangan. O kasi talaga ang Pilipino, magaling yan sa ganyan, yung kapit sa patalim eh, VP eh, di ba? Minsan, gagawin na lang nila kahit na mahirap kasi may mga pamilya silang rito, may mga pamilya silang sinusuportahan dito sa Pilipinas. Isa pa yan sa problema natin, human trafficking. Yung dito sa Pilipinas nire-recruit, maayos basahin sa papel, magtatrabaho ka bilang waitress. Ganon. Pagdating doon, nagtrabaho sa bar, nagmamasahe yung mga dirty massage, yung ganon. So, isa pa yan sa problema din natin. Pero firm din naman ngayon ng gobyerno. Firm na i-impeach si VP Sara. Oo, 3 years nilang pinlano yun. Banat ba? Antindi. Diba? Oo, kasi sa kanila walang distraction. Nagkakagera na, basta kami impeach namin si VP. Diba? Kaya firm din sila. Kumbaga, pinag-uusapan nila yung kung paano ililift yung excise tax sa gasolina. Pinagpaplanuhan pa lang nila. Pero kay VP Sara, yung plano nila talagang tapos na. Oo. And speaking of that, VP, posible na ma-impeach kayo ulit sa Kongreso.
kaya nyo bang sabihin sa mga Pilipino ngayon na malinis kayong nagtrabaho bilang DepEd Secretary at bilang Vice President ng Pilipinas? Walang makakapag-question sa trabaho ko at sa mga accomplishments ng lahat ng mga nadaanan ko na opisina. Napakarami ng accomplishments namin sa Davao City noong ako ay mayor noong 2016 hanggang noong 2022. In fact, kahit noong 2010 to 2013. Makikita yon sa mga awards na nakuha. More than 200 awards and recognition ang nakuha ng Davao City sa mga projects and programs na ginawa namin doon sa Davao City. Bumaba ako bilang mayor na number 8 richest kami, number 4 most competitive kami, insurgency-free kami, debt-free kami, walang utang na iniwan. So, walang makakapagsabi at walang makakakasyon sa kapasidad ko na magtrabaho ng maayos. Kahit sa Department of Education, meron kaming matatag agenda, mabilis namin na nagawa yung pag-roll out ng curriculum, napabalik namin ang mga bata. Isang araw lang from modular, no classes, balik kayo lahat sa paaralan. Meron kaming basic education report taon-taon. Sinasabi namin sa mga taong bayan kung ano yung nagawa na, ano yung hindi pa nagawa, at bakit hindi pa nagawa. Sa Office of the Vice President, makikita ninyo, konti na lang yung projects namin. 10 na lang yung projects namin doon dahil tinanggal nga yung budget namin. Pero nakikita nyo yung accomplishments namin. Nakikita nyo yung unmodified opinion ng Commission on Audit. Every year, naglalabas kami ng accomplishment report. Every year, naglalabas kami ng pasidungog. Sinasabi namin doon ano bang nagawa ng Office of the Vice President. Isa sa mga proud and honored ako na kasi lagi ako sa trabaho, sinasali ko talaga yung mga kasama ko eh. Kasi ako lang naman yung nag-iisip at nagsasabi, ito ang gawin. Lahat nung kailangan gawin sa baba, kasama ko sa opisina yung gumagawa nun. Proud ako sa accomplishment nila na nagawa nila yung Disaster Operations Center. Wala yun sa kahit anong dating opisina ng Office of the Vice President. Proud ako na instead of 6 years, ang aming tree planting activity ay natapos ang 1 million trees sa 3 taon. So ibig sabihin, mas makakatanim pa kami ng mas marami pa. Proud ako na inakyat nila yung mga bundok para pumunta sa mga barangay kung saan yung mga bata walang mga school supplies. At ito yung mga sinasabi ko highly vulnerable sa recruitment sa illegal o kung hindi man, hindi natatapos yung pag-aaral. So, napakarami ng accomplishments namin. Walang makaka-question sa trabaho ko at sa kapasidad namin ng team sa Office of the Vice President na magbigay ng maayos na programa at proyekto para sa taong bayan. At yan ay bawas pa ang budget ng opisina. Sara. Sanay ako sa kulang ang budget. Dahil dati noon sa Davao City, kulang yung budget lagi. No? Sobrang dami ng kailangan mo gawin para sa syudad. Sobrang kulang lagi yung budget. Pero nasa ano kasi yan maayos na pagbalanse nung mga kailangan mo gawin at pagbayad ng obligasyon mo. Pagdating naman sa Department of Education, makikita nyo, never before nagkaroon ng unmodified opinion ang Department of Education at nagawa namin yun. At kahit kulang, lalo na sa Department of Education, sobrang kulang sa sobrang dami ng problema sa loob ng basic education sector natin, nagawa namin na mag-prioritize kung saan gagamitin yung pera para meron tayong nakikitang pagbabago sa basic education sector natin. So ready na ba ang VP Sara Duterte na harapin itong posibleng Akala ko ready mag-president.
Ayun. Pag-akyat muna. Dito muna tayo. Akala ko ready sa impeachment. Ready sa impeachment. Okay. Ready sa impeachment. Ready ka na ba sa impeachment kung sakaling pumunta yan dyan sa Senado? May tiwala ako sa paghahanda at kapasidad ng mga abogado, yung kaparte ng defense team sa impeachment case ko. Malaki ang tiwala ko sa kanila. At malaki ang tiwala ko sa kapasidad nila. Mga magagaling sila na abogado. Sa Department of Education, kung kayo nasa Department of Education pa at walang nangyaring hocus-pocus, sa tingin ninyo, gano'n nakalaki yung improvement sana? Kung kayo pa rin. Hypothetical ito, no? Palagay ko, kung ano yung nasa matatag agenda, nakasulat doon kung ano yung prioridad ng Department of Education. Palagay ko, 3 years na ngayon, no? Meron ng mga na-accomplish doon at nagawa na doon in 3 years. So, hindi ko lang masabi ngayon exactly kung saang parte sa matatag agenda yun doon kasi nagbabase din tayo sa budget taon-taon. Pero napakahalaga kasi nung may sinusundan yung isang organization tulad sa amin sa Department of Education, yun yung agenda na yon na kayang-kaya siyang gawin in 6 years. Kasi sabi ko nga, kulang yung budget, kulang yung resources, kailangan mo mag-prioritize. So, kapag nagpa-prioritize ka, nagagamit mo maayos yung pera. And isa ito sa ipaprioritize mo kung papalarin na maging presidente ka at di ka ma-impeach, ha? Isa ito sa itutuloy mo pagka naging presidente ka. Oh yes, oo. Napakahalaga na ayusin natin yung basic education sector natin. Kasi ito yung foundation ng mga future professionals, future government employees, future banatbay, future boss dada. Ito yung foundation, yung kindergarten to grade 12. Ito yung nagmo-mold ng future citizens ng Pilipinas. So, dapat talagang ayusin siya. At dapat mabilis yung pagbabago sa loob ng Department of Education. Kasi napapag-iwanan tayo ng mga kapitbahay na mga bansa. Alam niyo, noong nasa Department of Education ako, sinasabi ko na lagi alam nyo, we should learn from the COVID-19 pandemic. Nakikita natin na yung classroom, hindi lang siya ang lugar kung saan pwede matuto ang isang tao. Maraming paraan na pwede mag-aral at matuto ang isang tao. So, hindi natin kailangan ipasok ang mga bata sa classroom araw-araw. Kasi hanggang ngayon, yung mindset ng mga tao, ng gobyerno, nandun pa rin sa paggawa ng classroom. Wala sila doon sa mindset na paano ba itong bata na ito matuto. Kasi yung mindset natin, nandoon pa tayo sa mindset ng 1940s. Kailangan pumasok ng bata sa classroom, umupo doon at makinig sa teacher. Hindi na kasi ganun ngayon Sa dami-dami ng technological advances, sa dami ng innovation na pwede mong i-apply sa basic education, hindi ka na nakakahon doon sa kailangan ko mag-construct ng classroom. Diba? Kasi anuhin ba natin yung classroom kung yung bata na nakaupo doon ay hindi natututo at yung teacher na nagtuturo doon ay hindi marunong magturo. At yung teacher na marunong magturo, walang kwenta yung kanyang curriculum, yung tinuturo niya sa bata. Diba? Tapos nandun tayo sa semento na at bakal ng classroom na ito. Ang mahalaga sa edukasyon ay yung natututo yung bata, hindi yung kung saan siya nakaupo araw-araw. Magandang idea ni Ma'am, dahil ngayon nga talagang mas marami pa ang matututo. Kasi kung limitado nga naman yung eskwelahan, yung classroom, konti lang ang matuturuan. Pero pagka yung technology, talaga sa edukasyon, mas marami po ang makikinabang na maturuan. Oo, kasi napapansin ko din, parang, parang sa opisina ba? Ganito din kasi sa classroom Uupo ka dyan ng siguro sabihin natin 7 hours. 7 hours. Hindi na natin titingnan or bibilangin kung ano ba yung
ilang hours ba yung meron kang natutunan dyan at ilang hours yung wala kang natutunan. Ganyan din sa trabaho, di ba? Papasok ka ng 8 hours. Hindi naman tinitingnan kung ano ang na-accomplish mo dun sa 8 hours mo. Merong iba dyan, tapos na yung trabaho nila in 2 hours Merong iba dyan, pumasok ng 8 hours, walang nagawang trabaho. So, wag tayo doon sa bakal at semento. Doon tayo sa paraan kung paano matuto yung bata. At makakatipid ba ang mga magulang dahil wala nang pamasahe, kung sakasakali. Posibleng pwedeng ganon. Ganon yung pinupush ko noong ako ay department secretary, yung digital education. Dahil yun naman yung trend ng generation na ito. At yun din yung trend worldwide. So in terms of accountability, kapag ikaw ay naging presidente, sinabi mo naman dun sa huling sa huling interview natin, di ba, na yung VP yung hahabol dito. Ito na naman tayo sa Vice President. Oo, grabe yun. Hanggang ngayon, tinatanong pa rin ng taong bayan, sino ba yan? Nagkakagulo na sila Pero in terms of accountability, anong klaseng gobyerno magkakaroon si Sara Duterte? Papaano niya lalabanan yung corruption? Oo, hindi natin talaga palalampasin yung corruption. Meron talagang isang tao, tawagin na nating czar kasi mahilig tayo sa mga czar, isang corruption czar na ang gagawin niya ay tututukan niya lang yung corruption kahapon, ngayon at posibleng bukas. So, hindi pwedeng ang presidente yon dahil sa sobrang daming trabaho ng presidente, hindi siya dapat na di-distract doon sa poverty alleviation, food security, national development, infrastructure development. Hindi siya dapat na di-distract sa ganun. So dapat meron talaga isang tao na ang trabaho niya ay habulin yung katiwalian kahapon, ngayon at bukas. Itong mga nangyayaring ito, yung impeachment and all, umiikot ka naman. Sa tingin mo ba nabawasan yung tiwala ng taong bayan sa'yo? Oo naman. Ikaw naman, araw-araw sisirain yung pangalan mo, Boss Dada. Hindi ba makakaapekto yan? Siyempre, oo. Then, Oo. Parang wala kasi talong tumaas yung trust rating. Hindi ko, di ba? Mas lalo kayong tumaas ang trust rating kesa dun sa naninira sa inyo, lalong bumagsak. At saka nakikita yung mga yung mga live videos kapag nagpupunta kayo sa mga probinsya. Kasi sabi ko nga, doon sa survey, 'di ba? Sabi ko naman, hindi kasi ako naniniwala diyan kasi hindi natin alam kung sino yung nagpa-survey, 'di ba? Malay ko ba kung nagpa-survey yung kalaban? Sasabihin niya, ilagay mo number 1 si Sara dyan para akala niya number 1 siya. O, 'di ba? Nasabi pa sa impeachment, di ba, yung unexplained unexplained wealth daw ni VP? Nakita mo yon yung parang kung kukumputin mo yung itinaas nung value ng assets mo, parang sumusweldo ka ng 100,000 per month. Parang ganun But anyways, alam ko na meron naman kayong depensa doon sa SALN. Oo. Isa pa yan, no? Merong members ng House of Representatives na nagsabi ng unexplained wealth. Na tinatanong ko lagi, ituro mo sa akin, saan dyan ang unexplained? Kasi pag sinabi mong unexplained, hindi mapaliwanag, diba? Papaliwanag kung paano yan pumasok dyan sa SALN mo. Wala man sinasabi lang nila, may unexplained wealth siya. At saka yung SALN, yung asawa Di ba kasama po yung asawa doon sa SALN? So, nagtatrabaho pa naman yung asawa ni VP. Oo naman. Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun ngang isang member ng Committee of Justice, may utang niya na 8 million sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun. So kulang yun, yung pinakita nila. Kasi hindi mo man pwede ilagay pa yon kasi hindi pa siya kita, kasi utang pa lang siya sa iyo. So, pero matindi, no? May utang na, nag-aakusa pa. diba? Kapal na mukha, diba? Kaya nga kami mag-asawa
tinitingnan namin siya ng mga ano niya, mga interview niya, sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha, oh, may utang na 8 million, may gana pang bumanat. Actually, gusto ko nga siya ipaano eh. Ano ba ang tawag dyan? Korte yun eh. Yes. No, not estafa. Patanggal siya dyan kasi, hindi, kalimutan ko yung term. I'm so sorry, nakalimutan ko yung term. Patanggal siya dyan kasi meron siyang conflict of interest. Diba? Oo nga. 8 million is 8 million nowadays and di ka magbabayad sa amin. Tapos sasabihin mo pa unexplained wealth. Saan nga ba doon? Sige nga, sabihin mo sa akin. Saan doon sa salin ko tinuro nila unexplained? Wala Wala, talaga. di ba? Basta inano lang nila na from 18 million naging 88 million in 16 years. 16 years 16 years yun. Oo. So anong iniisip nila? Nakatunganga ako in 16 years na parang sorry sa term ha, nagbilangkad lang ko, naglingkod na may pay o ging-ana, hindi ako kumikita, hindi naghanap buhay, hindi nagtrabaho. Pero meron din question sa kay Speaker Martin, yung dating speaker, na simula nung naging Speaker of the House at naging presidente yung pinsan niya, parang sobra-sobra yung itinaas ng kanyang net Billions worth yun, oo. by the billions. Ilang taon lang yun, samantalang kay VP, 16 years. Di ba? Oo, kaya nga gusto ko sabihin nila doon sa listahan kasi may kopya naman yan sila ng SALENCO eh. Sigurado ako niyan. So gusto ko ituro nila doon sa listahan saan doon exactly ang unexplained. Para naman ako, maayos akong makasagot. Like say for example lang, sasabihin nila, oh, itong property sa Matina, oh, itong taon na ito at itong property na ito. O para akong masabi, saan galing yung pera na pinambili dyan? At para kung mapakita sa iyo yung mga dokumento. Hindi yung pwedeng tira bahala na unexplained wealth. Unexplained wealth. Hindi pwedeng ganun. Kung ganun ang sasabihin mo, paninira lang yan. Siguro next na episode, mapag-usapan na rin natin, no? Yung ICC, di ba? Tsaka yung iba pang mga, pero syempre, kailangan unti-unti. Nag-focus lang muna tayo dito sa timeline patungkol sa confidential funds. Nag-focus lang tayo doon sa yung ilang taon na ginugol nila para sirain yung inyong reputation. Yes, tsaka yung double standard na pagdating sa corruption, allegations sa administration, tahimik sila, 'di ba? Hindi nila ina-actionan. Tapos itong isa or si Inday Sara, nahabol-habol nila lagi, always And forever. Bakit nga pala ibalik ang tapang at malasakit? Kasi tama ka, nabanggit mo na yan kanina, no? Nawala kasi yung tapang at malasakit. Tumakbo kami on the platform of unity and continuity. So, ibig sabihin nun, continuity, tapang at malasakit yun. Kasi galing tayo kay dating Pangulong Duterte, 2016 to 2022. Ang tema nung mga taon na yon sa buhay ng bansa natin ay tapang at malasakit. Nawala yun. Kasi, sinabi ko na nga, si BBM walang sinseridad sa kapakanan ng mamamayan at ng bayan. At ano ang ine-expect ng mga tagapanood ngayon sa susunod na episode natin? Pwede tayong magmadriaga kung interested kayo kay Madriaga. Pwede ding Maleta kung interested kayo sa Maleta. I'm sure makakakuha tayo ng feedback sa mga kababayan natin. Sakit? Papasalamat ako sa iyo, Boss Dada. Ang totoo mo bang pangalan ay Lord Byron? Opo. Talaga? He's a poet, no? Poet. Yes, oo. Atay. Pwede bang Lord Byron na lang tawag sa'yo? Opo. Diba? Yung Bisaya po nagpangalan sa akin ng banat pa. Hindi po ako Bisaya pero pinangalanan lang ako. O kasi banat eh. Tsaka yun ang mga nakalagay sa subpoena ko, di ba? Lord Byron. Okay lang. Oo. Kasi alam ko na Byron eh. Pero gusto ko lang i-check kung Lord Byron ba. Opo. Oo.
Para tayong ano yan siya, di ba English poet si Byron, di ba, So, kailangan natin ng mga English tea sets dito habang kausap natin si Banat Bay. Maganda sa dahig yan. Last message sa last mga kababayan message. natin, lalo na yung mga nasa ibayong dagat ngayon. Opo. Mga kababayan, pasensya na po, kailangan namin pag-usapan ng politika dahil hindi tumitigil ang administrasyon sa pang-aatake sa politika din. Pero hindi kayo nawawala sa isipan namin na ang mga pinagdadaanan nyo, lalo na yung mga naipit sa gyera, yung mga gutom, yung mga nag-iisip kung paano yung enrollment ng anak nila sa susunod na school year, yung mga walang trabaho at walang oportunidad para sa negosyo at lahat ng mga iba pang problema ng mamamayan. Lagi ang Office of the Vice President handa na tumulong sa maliit na paraan namin at sa maliit na opisina namin. Handa kami na tumulong, ipaalam niyo lang sa amin paano kami makatulong sa inyo. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran.